Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, kung may isang simbolo na kinikilalang tanda ng ating pananampalatayang Kristiyano, ito ay walang iba kundi ang krus. Ngunit tanungin natin ang ating sarili, ano ba talaga ang kahulugan ng krus para sa atin? Sa mundo ngayon na umiikot sa ideya ng ginhawa, ng tagumpay, at ng personal na kasiyahan, tila hindi uso ang krus. Ayaw natin ng sakripisyo. Ayaw natin ng hirap. Ayaw natin ng pagtanggi sa sarili. Pero ngayong araw, sa Ebanghelyo mula kay San Mateo, mariin ang salita ni Jesus. Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito ang paanyaya ni Kristo, hindi para sa mga mahihina ang loob, kundi sa mga nagnanais ng tunay na buhay kahit dadaan sa sugat at sakripisyo. Unang sinabi ni Jesus, kung ibig ni numan na sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili. Ang pagtakwil sa sarili ay hindi nangangahulugang mawalan ng halaga o dignidad. Pagkus ito ay ang paglayo sa makasariling pagnanasa, sa ego na nakasentro sa sarili, sa paniniwalang ako ang masusunod, ako ang tama, ako ang sentro ng lahat. Maraming tao ang hindi makasunod kay Kristo, hindi dahil sa kawalan ng pananampalataya, kundi dahil mas mahal pa nila ang sariling plano kaysa plano ng Diyos. Ang pagtanggi sa sarili ay pagsasakripisyo ng pansariling kapritso upang ang kalooban ng Diyos ang mangibabaw. At sa bawat pagtanggi sa sarili, unti-unti tayong lumalapit sa tunay na kalayaan. Ang ikalawang hakbang ni Kristo, pasanin ang kanyang krus. Ang krus ay hindi lang dekorasyon. Ito ay sentimentalismo. Hindi rin. Ito ay realidad ng buhay. May krus ang bawat isa sa atin. Ang krus ng pamilya, ang krus ng karamdaman, ang krus ng kabiguan, ang krus ng pag-aalaga, ang krus ng paninindigan sa tama. Pero tandaan natin, hindi sinabi ni Jesus, dalhin ang krus ng iba. Sinabi niya, pasanin ang kanyang krus. Ibig sabihin, ang krus mo ay hindi ko krus. Ang krus ko ay hindi mo kailangang pasanin. May krus na inilaan sa bawat isa. Angkop sa ating kalakasan at kahinaan at misyon. At kapag pinasan natin ito ng may pananampalataya, ang krus ay hindi na nagiging pabigat, kundi daan ng pagbabagong loob. Ang huling paanyaya ni Jesus, at sumunod sa akin. Hindi niya sinabing sumunod sa relihiyon o sumunod sa kultura
kundi sumunod sa akin. Ito ay paanyaya ng relasyon, hindi lamang obligasyon. Kapag ang krus ay pinapasan ng kasama si Jesus, ito'y nagiging daan ng pagkakaisa sa Kanya. Subalit aminin natin, minsan, sinusunod natin si Jesus kapag madali, kapag masaya, kapag maaliwalas ang daan. Ngunit kapag may unos, kapag may krus, kapag may pagdurusa, ayaw na nating sumunod. Ngunit doon nga siya nauuna, sa lugar ng krus. Kung saan may sakripisyo, naroon siya. Kung saan may sugat, nanduroon ang kanyang kamay. Kung saan may hirap, nanduroon ang kanyang puso. Ito ang kabaliktaran ng lohika ng mundo. Ang sinumang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang sinumang mawalan ng buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sa mundo, ang batayan ng tagumpay ay kung gaano karami ang naipon, ang narating, ang nakamit. Ngunit kay Kristo, ang tunay na buhay ay yaong naibigay ng buong buo. Ilang beses na ba nating inuna ang ating sarili? Iniwasan ang hirap, tinalikuran ang tawag ng pananampalataya dahil takot tayong mawalan. Ngunit ang kabaliktaran, ang totoo, kapag ikaw ay nawalan para kay Kristo, saka mo lang matatagpuan ang tunay mong sarili. Sinasabi sa ating ebanghelyo na darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang Ama. At doon ay pagbabayaran ng bawat isa ang kanyang mga ginawa. Ito ay paalala sa atin na ang mga bagay na ginagawa natin ngayon, kahit gaano kaliit, kung ito'y ginagawa sa pag-ibig at sakripisyo, ay mayroong gantimpala. Ang mga magulang na tahimik na nagsasakripisyo, ang mga anak na naglilingkod sa matatanda, ang mga guro, manggagawa, lingkod bayan na walang nakakapansin pero patuloy sa pag-ibig, sila ang mga tunay na sumusunod kay Kristo. Ang kabayanihan ay wala sa ingay. Ito ay nasa pagtitiis, pananalig, at tapat na pagsunod sa kalooban ng Diyos, araw-araw. Mga kapatid, ang tanong ni Jesus ay hindi tanong ng isang guro, kundi tanong ng isang kaibigan. Handa ka bang talikuran ang sarili mong plano upang sundan ang mas mataas niyang plano? Handa ka bang yakapin ang iyong krus, hindi bilang parusa, kundi bilang daan ng iyong pagkabuhay? Ang krus ay hindi katapusan. Ito'y pintuan patungo sa liwanag. Ano ang krus na dala natin sa buhay ngayon? At sa halip na iwasan ito, handa ba tayong pasanin ito bilang bahagi ng ating pagmamahal kay Kristo? Tayo ba ay sumusunod lamang kapag madali? O handa rin tayong sumunod sa gitna ng sakit, pagod, at kawalang katiyakan? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang daan, katotohanan at buhay. Ngunit madalas kaming lumilihis sa iyong landas sapagkat ayaw naming tanggapin ang aming mga krus sa buhay. Patawarin mo kami sa aming pagiging makasarili. Turuan mo kaming tanggihan ang aming sarili, pasanin ang aming krus, at buong puso na sundan ka sa lahat ng panahon. Bigyan mo kami ng tapang at pag-ibig upang ang bawat araw ay maging alay sa iyo. At sa bandang huli, matagpuan namin ang tunay na buhay sa iyo lamang. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.